Hello, kumusta kayo? Kumusta? Kumusta ang lahat? So, ngayong araw na ito ay magtawanan muna tayo saglit. Magsaratawanan muna tayo. Huwag muna tayo sa yung mga toxic na mga content, no? So, ito, balikan lang natin guys yung mga ah, happy moment na yung mga jokes ba, yung mga patawa ni Tatay Digong. So sa video na ito ay ano niya dito si Jinggoy Estrada, no? Noong panahon ito ng kampanya yata, no? So anuhin natin guys. Panoorin natin yung paano niya binuking yung binuking si Jinggoy dito. Maano talaga tayo no sa mga video ni Tatay. Yung nakakamiss kasi yung mga video niya eh. Kasi yung mga jokes niya ba, nakakatawa, 'di ba? Pag siya ay mag-eat speech, hindi ka talaga maboboard. Hindi ka hindi ka makatulog. Kasi nga tawa ka lang ng tawa kasi nga yung kanyang mga pag-speech niya may halong mga jokes ba. Mga kakatatawa na mga istorya ng buhay niya, yung mga ganon. Yung istorya na dalawa yung asawa niya, yung magkatabi dito, isa dito. Nung panahon ng ano niya, pag-oath niya sa pagkapangulo, dalawa yung asawa niya doon. Yung una at saka yung pangalawa. O, pero hiwalay na sila yung una. O, pero nagsusuporta pa rin si Tatay doon. So, yun ang atin ngayong, hindi muna tayo sa, toxic na mga Panoorin natin yung video na yun, no? Kasi, para maalala natin yung mga happy moments ni Tatay at alam ko na nami-miss din ninyo yung mga happy moments ni Tatay o mga funny moments ni Tatay. Silang duha ni Senator Revilla. Kami duha ni po, kay amigo mo na mo, madto may skrame. Bisita ko nga to, kami duha po. Bisitahan lang mo sila, amigo eh. Diya sa pagsud diya sa prisuhan, di kapkapang sa Ito guys, sabi niya dito kasi Bisaya ito, i-translate ko. Alam ko maraming hindi makaintindi dito ng mga Tagalog. Kasi Bisaya ito. Sabi niya, bumisita sila doon sa Krame. No, kasi alam naman ninyo na priso si 'di ba, si Bong Revilla. O tinulungan nila, kumbaga binisita nila. Isa si Tatay Digong tumulong yan kay Bong Revilla. Bakit nakalabas yan? So pumunta sila doon sa Krame para bisitahin nga si Senador Bong. At sila ni Jinggoy, sila yung magkasama. Ngayon, ito si Tatay, pinaiwan ng yung sa security ba, pinaiwan yung kanyang cellphone. Pakinggan ninyo. siya, sir, bawal ang cellphone. Bawal. Adi, hatang ko na ako. Pagkabot na ko sulod. Jinggoy, duduhay ko ako cellphone ang dala. So, klase ang prisuhan. Tingnan ako siya, Andre, paano mo ginawa? Sabi niyo, bakit? Tangina, yung amin, pinaiwan yung cellphone kasi bawal. Kayo, ikaw, sige, kagtawag mo babae niya. Sabi niya, bakit daw yung sa kanya pinaiwan yung cellphone? Bakit yung kay Jinggoy, dalawa pa daw nadala doon sa pagpasok nila doon sa loob. Dalawa pa daw kay Jinggoy dala. Paano daw ginawa ni Jinggoy yun? Bakit daw na hindi naiwan yung kanyang cellphone? Panay daw tawag si Jinggoy ng babae. Palayo ba? Istorya namin, si Revilla medyo okay pa. Jinggoy taw-taw na yung tawag niya. Palayo ko gani. Tawag yun yung sindikato. Magtawag daw kay Jinggoy.
Magpalayo daw si Jinggoy, magpalayo daw pag may magtawag. Alam mo talaga daw na si Jinggoy mayroong sikrito. Mayroon daw sikrito si Jinggoy kasi pag may magtawag, magpalayo para walang makakarinig. Muna, naay ginatago. May tinatago. Pero naapoy mo sa kaabilidad niya, he is truly a public servant. Oh, Trabaho yun. Yan ang gusto ko kay Jim. pag trabaho daw si Jinggoy. Yun din daw ang nagustuhan ni Tatay Digong. Panahon sa uwag siguro, Nagtawanan yung mga tao kasi Bisaya yun eh. Si Jinggoy hindi makaintindi ng Bisaya. Ngayon sabi niya siguro sa uwag, alam niyo yung uwag, ano yan eh, ano ba sa Tagalog ang uwag? Yung ano ba sa Tagalog ang uwag? Malibog ang uwag. Uwag sa Bisaya, malibog sa Tagalog. Yon, malibog. Uwag, malibog. Nagtanong si Jinggoy doon sa katabi niya. Kamu mga babae paminaw mo. Pwede paminaw mo. Ako hawain ako sa kalibutan, tiguang na ko. Sabi niya kayo mga babae, makinig kayo. Ako, sabi niya, matanda na ako. Malapit na akong mawala sa mundong ito. Makinig kayo. Sabi niya ganon. Ay, huwag kumpiyansa yan yung mga laki na sana po ang utso na may uyap. Duha lang ang tarong. Sabi niya, huwag kayong magkumpiyansa sa mga kalalakihan. Sabi niya, sa 10 mga sinasabi niyan, 2 lang ang totoo. 8, puro sinungaling. Puro lang hindi katotohanan. Sabi niya ganon. Sos, Ginoo. So yun guys. Yun ang kanyang kay Jinggoy. Alam nyo, bakit ko ito binalik itong video na ito? Kasi ang susunod kong topic is about sa impeachment, no? Kung paano natin mailigtas si Vice President Inday Sara dito sa impeachment. So yun ang aking susunod na topic. Isiparit natin yung video na yun. Ngayon, pag-usapan natin itong pa-jokes ni tatay, no? Sa panahon ng kampanya, tumulong talaga ito si tatay kay Jinggoy. No, kaya pala doon sa Senado nung pinatawag ito si Tatay Digong, doon sa Senado, 'di ba nandoon si Jinggoy na sabi ni Jinggoy, Mr. President, 'di ba bakit hindi ka tumitingin? Sabi niya, bakit hindi ka tumitingin dito sa kabila? Dahil ba nandiyan si Dilima? Diba ganon si Jinggoy? Diba tawa ng tawa sila itong babaeng senador na kontrabida, bawal daw ang tawanan. Diba? Alam natin, ito si Jinggoy at saka si Tatay Digong, magkaibigan ito eh. At saka malaking naitulong ni Tatay Digong sa kanila kaysa kay Jinggoy. At saka si Bong Revilla. Oh, natulungan din ni Tatay Digong. Di ba? Binisita nga itong video na ito. Sabi niya, binisita nila si Bong Revilla kasi magkaibigan sila. Oh. So, dito guys, sa Senado, meron tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa dyan na si Vice President Sara Duterte makakuha ng boto. Kung papasa talaga sa Senado yan, yung impeachment na yan, meron tayong pag-asa.
Yun ang pag-usapan natin sa ating susunod na video. So, marami pa tayong mga video ni tatay na anuhan natin, no? Reaksyonan natin. Nakakamiss kasi si Tatay Digong, no? Siguro kahit mawala na si Tatay Digong sa mundo, wala na siya sa mundong ito, maalala pa rin natin yung kanyang mga jokes niya, yung mga speech niya, no? Maalala pa rin natin siya. Hindi talaga makalimutan ng mga tao si Tatay Digong dahil sa kanyang sense of humor. No, yan talaga yung kanyang pangbato ba. Yun yan talaga yung kanyang bala. Yung sense of humor niya. Oh, diyan talaga maraming na ano sa kanya, maraming kakagusto sa kanya dahil sa angkin niyang na abilidad ng mga ganyan. No? Kahit matanda na siya, rockstar pa rin si tatay. No? Dahil hindi ka talaga maano sa kanya. Hindi ka makatulog kapag siya ay magsasalita o mag-speech. Kasi nga, marami siyang mga storya. Yung speech niya, matagal pa niya mabasa. Kasi marami pa siyang mga sinasabi. No? So, hanggang dito muna tayo, guys. No? Hanggang sa susunod nating pagkikita at sa ating susunod na mga pag-usapan. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. God bless you all.